Tayo po ay magpapatuloy sa ating preaching series and ngayon na po ang huling buwan ng ating preaching team. Last month na po ito at hindi ko lang alam kung may plano pang i-extend pero meron po tayong bagong preaching series and let's all be excited and let's wait for this. I-announce lamang po ito ni Pastor Jean. So this will be the last month of our preaching series. By the way, shout out po sa lahat po ng mga kapatid po natin na nanonood at nakikinig ngayong umagang ito at kayo po ay samahan ng Panginoon. Unsung Heroes of Faith, discovering Bible characters who are unpopular yet significant. Ang Bible character po natin ngayon ay walang iba kundi si Nehemiah. God renew His people with His Word. Mahaba po yung text ng pag-uusapan po natin. Pero bago natin pag-usapan or basahin yung pinaka-text ng ating topic ngayon, meron po tayong tanong at gusto ko pong bigyan natin ng pagbubulay-bulay at siyasatin po natin ang ating sarili. Ang tanong po ay ganito, boring na ba ang Bible mo? Okay. Maaari na sinasabi natin, hindi. Maaring ang iba sa atin ay nakakaramdam na po ng pagkabagot or boring. Maaring ang ilan sa atin ay boring kasi alam mo na yung passage na ipipreach or sasabihin ng pastor mo. O di kaya boring ka kasi pagod ka na sa isang linggong pagtatrabaho tapos pipilitin mo pa yung sarili mo na umattend sa Google Meet ng IHS S1 EP3. O dagdagan pa natin, DMTCT BER GLAPTH. Alam mo ba yon, Bril? Dapat ikaw ang unang nakakaalam nito. So ano ba yon, Pas? Don't miss this chance to be encouraged and reminded of God's love and power to heal. Okay? Nauuso na naman yung acronym ngayon. Pinipilit mong intindihin yung itinuturo, pero nananatili pa rin blanco yung isip mo. Kaya natin na itanong ito na boring na ba ang Bible mo? Kasi alam natin na may mga panahon na tayo po ay struggle or natutokso po tayo na bagamat binabasa natin ang ating mga Biblia. By the way, dala po ba natin ang ating mga Bible? May Bible po ba tayo? Lahat ng Bible natin, ayan, nasa bahay. yung iba ay nasa cellphone, pero we suggest and recommend to bring your hardbound Bible. Okay? So, malaga meron tayong daladalang Biblia. At itong Biblia natin, ito yung pag-uusapan natin ngayong araw nito. So, again, boring na ba ang Bible mo? Maaring masaya pa rin tayo, maaring excited tayo, but some of us ay nakakadama na rin po ng pagkabagot. Pero kung babasahin po natin at tatanungin naman natin ang mga Israelita nung panahon ni Nehemiah, kung boring ba sa kanila ang Bible, ano kaya sa tingin ninyo ang pwede nilang isagot? Maari nung mga panahon na yon, maaring ang isagot nila ay isang malalim na buntong hininga na may kasamang luha. At ito ay dahil sa dami ng kanilang mga karanasan, mga pinagdaanan sa buhay, ramdam nila bilang isang bayan yung kabuluhan ng salita ng Diyos. At alam nyo po, itong salita na ito na binasa nung panahon ni Nehemiah, ito po ay may dating, may hugot, may meaning sa kanila. Sapagkat naniniwala sila na itong salita ng Diyos ay higit pa sa personal blessing. Kaya hindi po issue sa kanila
kung boring ba yung salita ng Diyos or Bible para sa kanila. Nehemiah, God renew His people with His word. Basahin po natin Nehemiah chapter 8. Ngayong araw na ito, susubukan natin kung tunay nga bang binibigyan natin ng pansin, ng halaga ang pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Basahin po natin. Sumapit ang 7 buwan ng taon at ang mga Israelita ay nakabalik na sa kanilang bayan. Nagtipon-tipon silang lahat sa Jerusalem, sa liwasang bayan sa harapan ng pintuan ng tubig. Hiniling nila kay Ezra na pari at dalubhasa sa kautusan na kunin nito ang aklat ng kautusan ni Moses na ibinigay ni Yahweh para sa Israel. Kaya't ng unang araw ng 7 buwan, kinuha ni Ezra ang aklat. Dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki, babae at mga batang may sapat ng gulang at pangunawa. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa katanghaliang tapat, binasa niya ang kautusan sa harap ng mga taong natitipon sa liwasang bayan, sa harap ng pintuan ng tubig. Ang lahat ay nakikinig ng mabuti. Pwede po bang pakikalabit po natin ang ating mga katabi at pakisabi pong makinig kang mabuti. Magpatuloy po tayo. Nakatayo si Ezra, ang tagapagturo ng kautusan, sa isang entabladong kahoy na sadyang ginawa para sa pagkakataong iyon. Pagganahin po natin ang ating imahinasyon. Tumayo si Ezra, meron po siyang entablado na katulad din po natin ngayon, maaring mas mataas pa dito, at siya po ay nagsalita at ginawa po ito sa pagkakataong iyon. Sa kanan niya, nakatayo sina Matitias, Sema, ito na naman po yung mga pangalan, Anaya, Urias, Hilkias, at Maaseyas. Sa gawing kaliwa naman naroon sina Pedayas, Misael, Malkiyas, magagandang pangalang pwede nating ibigay sa mga anak o sa magiging anak. Hazum, Hasbadana, Sakarias, at Mesulam. Si Ezra ay nakikita na lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin si Yahweh ang dakilang Diyos, sabi ni Ezra. Itinaas naman ng mga tao ang kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen. Nagsiyukurin sila at sumamba kay Yahweh. Pagkatapos tumayo ang mga tao at ang kautusay ipinaliwanag sa kanila ng mga Levitang sina Jeshua, Bani, Serebias, Jamin, Akub, Sabetay, Hodeas, Maasiyas, Kelita, Azarias, Josabad, Hanan, at Pelayas. Binasa nila ang kautusan ng Diyos at isinalin ito sa kanilang wika at ipinaliwanag ito upang maunawaan ng mga tao. Nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban at sila'y umiyak. Ang araw na ito ay banal para kay Yahweh na inyong Diyos, kaya't huwag kayong malungkot o umiyak. Wika ni Nehemias na gobernador, ni Ezra na pari at dalubhasa sa kautusan at ng mga Levita na nagpapaliwanag ng kautusan. Sinabi nila sa mga tao, umuwi na kayo at magdiwang. Kumain kayo at uminom ng bagong alak. Bigyan ninyo ang mga walang pagkain at inumin sapagkat ang araw na ito ay banal para kay Yahweh. Kaya huwag kayong malungkot. Ang kagalakang dulot ni Yahweh ang magpapalakas sa inyo. Ang mga taong bayan ay pinayapa ng mga Levita. Sinabi nila sa mga ito, huwag kayong malungkot sapagkat banal ang araw na ito. Umuwing masaya ang lahat upang magdiwang. Kumain sila at uminom at binahaginan naman ang mga walang pagkain
at inumin sapagkat nauunawaan nila ang ipinaliwanag sa kanila. Magpatuloy po tayo. Nang sumunod na araw, nagtipon sa harapan ni Ezra mga pinuno ng mga angkan, kasama ang mga pari at mga Levita upang pag-aralan ang mga turo ng kautusan. Natuklasan nila sa kautusan na nagbigay si Yahweh ng utos kay Moses tungkol sa pista ng mga tolda. Sinabi sa utos na dapat silang tumira ng pansamantala sa mga kubol sa kapistahang iyon. Kaya't nagpalabas sila ng utos para sa mga taga-Jerusalem at iba pang mga lungsod at bayan. Lumabas kayo sa mga burol at pumutol ng mga sanga ng punong olibo. Ligaw man o hindi, mirto, palma at iba pang punong kahoy na maraming daon upang gawing mga kubol. Sinunod nga nilang utos, gumawa sila ng kubol sa kanilang bubungan at bakuran at sa palibot ng templo. Gumawa rin sila ng mga kubol sa liwasan sa pagpasok sa pintuan ng tubig at sa pintuan ng Ephraim. Ang lahat ng bumalik mula sa pagkabiyag ay gumawa ng kanya-kanyang kubol at doon sila tumira. Kumbaga sa panahon natin ngayon, parang ito yung mga tent nung tayo po ay nagkaroon ng family camp. So gumawa po sila ng kubol at doon sila tumira. Iyon ang unang pagkakataon na ginawa ito ng mga Israelita mula noong panahon ni Josue na anak ni Nun. Masayang-masayang lahat. Ang aklat ng kautusan ay binabasa araw-araw mula sa unang araw hanggang katapusan. 7 araw silang nagpista at sa ika-8 araw ay nagkaroon sila ng isang banal na pagtitipon bilang pagtatapos ayon sa itinakda ng kautusan. Main idea. God's word, when understood and applied, can bring renewal, joy, strength in the hearts of God's people. Sa Tagalog po ay ang salita ng Diyos kapag naunawaan at ipinamuhay ay nagdadala ng panibagong buhay, kagalakan at lakas sa mga puso ng kanyang mga hinirang. Sino rito po ang excited every time na naririnig niya ang salita ng Diyos? Amen. Meron po tayong 3 bagay, or if we are going to talk about the truth, mga kapatid, basically, there are 3 broad views of the Scripture. Madali lamang po ito. Unang-una po, yung tinatawag po nating the law view of the Word of God. Not authoritative or binding. These are the people that say there are no absolute, there are no truth. Okay? They view Scripture as below them, to be used by them. They walk on it, twist it, even use it to justify their own sin, or they disregard it altogether. Hindi po lahat tayo ay pare-pareho ng pananaw pagdating sa salita ng Diyos. Ang unang pananaw po, may mga tao na merong mababang pagtingin sa salita ng Diyos. Nang ibig sabihin po nito, ang salita ng Diyos is not authoritative or binding. Pag sinabi pong authoritative, ang ibig sabihin po nito na ang salita ng Diyos para sa kanila, hindi po ito yung ultimate truth or source of truth or instruction, na hindi sila obligadong sumunod sa mga utos ng salita ng Diyos. Maraming salamat po. Okay? Ito yung mga tao na para sa kanila, masaya silang nakikinig. Pero hindi po authoritative or binding. Pag sinabi pong binding, wala silang plano na i-attach or ilagay nila yung sarili nila sa salita ng Diyos. Masaya lang sila. Pangalawa po, may mga tao na may ganitong pagtingin. Yung tinatawag nating the middle view or way of the Scripture. Para sa kanila, authoritative, naniniwala sila ng salita ng Diyos, ito ang ultimate source of truth, mga kapatid, pero
hindi po ito binding. Ang middle view, tinatanggap po nila that some of the Bible is legend rather than history. And that some teachings in the early part of the Old Testament are modified in the latter part of the Old Testament. And both are significantly modified and developed in the New Testament. Itong mga taong ito na may ganitong pananaw, or in other words, ito po yung tinatawag nilang progressive Christianity. Alam nila na yung salita ng Diyos meron pang another revelation. At itong mga taong ito, they say that what's truth to you may not be truth to me. Ang tingin lamang po nila na ang salita ng Diyos is a set of guidelines but not a rule. Authoritative siya pero not binding. Kaya hindi nila ina-attach yung sarili nila. Okay? Hindi nila binibigyan ng pananagutan yung sarili nila sa salita ng Diyos. At ang pangatlo, this is the high view or the right view of the Scripture. Authoritative and binding. Ito po, ganito po dapat natin tinatanaw or tinitingnan ang salita ng Diyos. Meron tayong mataas na pagtingin, meron tayong dapat mataas na pagkilala, at sinasabi po rito, it's above us, absolute truth, has all authority over our lives and submit to it. It has one specific and intentional meaning for us. The Word of God is our foundation and properly orient our lives. I remember last February, kami po ay dumalo with Pastor Jean ng Bible Conference. At ang team na aming dinaluan, yung team nung araw na ito, it's all about the high view of Scripture. Sinasabi nga po doon na tiyakin na ang simbahan ay merong mataas na pagtingin at pagpapahalaga sa Biblia bilang salita ng Diyos. At dapat natin itong makita sa ating mga pangangaral, sa ating mga pagtuturo, sa lahat po ng mga ministry ng simbahan. Now listen to this. This is a non-negotiable conviction as we seek the conversion of the unbeliever and the sanctification of Christian in our churches. And as we equip our church how to engage with the world around us. Kaya napaka-crucial mga kapatid. Ang mga pagkakataon na ito ay hindi natin pwedeng baliwalain o sabihin natin just. Alam niyo po ba yung just? Okay, sa lahat po ng mga nakarinig ng just, ito yung sa wikang Tagalog na hindi natin pwedeng basta-basta lamang. Pag nakaupo na po tayo ngayon, bigyan natin ng puwang, bigyan natin ng break ang sarili natin na namnamin, pakinggang mabuti, unawaing mabuti ang salita ng Diyos, sapagkat ang salita po ng Diyos, ito ang nagdadala sa atin tungo sa liwanag. Ito yung nagdadala sa atin sa panibagong sigla. Ito yung nagdadala sa atin para lubos nating hanapin at kilalanin po natin ang ating Panginoon. Kung meron tayong mataas na pagtingin sa salita ng Diyos, mga kapatid, hindi po magiging sakit ng ulo ng mga leader ng simbahan, ng mga miyembro. At kahit kaming mga pinuno, ganun din dapat ang pagtingin namin sa salita ng Diyos. Balikan po natin si Nehemiah. Okay? Ang Nehemiah po ay binubuo ng 13 kabanata. Hinati po ito sa dalawa, yung chapter 1 to 7, makikita po natin yung talaan ng pagre-restore ng physical wall ng Jerusalem. And then yung ikalawang hati po, yung chapter 8 to 13, nandito po yung record na kung saan ne-restore po yung spiritual life ng mga tao by proclaiming the word, by confessing
their sin and making a final reform. So, makikita po natin dito na noong mga panahon na yon, hindi lang po pala kailangan nila yung physical wall. Are you listening? Mahalaga yung physical wall because yung physical wall, ito po yung nagpapakita na they are secured. Sila ay ligtas. Pero more than that, they needed a word. Kailangan nila ng spiritual renewal sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Are you with me? Nakikinig po ba tayo? Ngayong araw na ito, let's hear. There are 3 marks of spiritual renewal related to God's Word. So, papaano ba natin ito maa-accomplish? Papaano ba tayo magkakaroon ng panibagong pananaw? Paano ba ma-renew o magkakaroon ng pagbabago yung buhay natin? Unang-una, for a spiritual renewal, God's Word must be taught and understood. Okay? Ang salita ng Diyos ay kailangang maituro at kailangang maunawaan. Makikita po natin in verse 3, the Word of God is presented sa mga tao upang maunawaan po nila. Ang sabi doon, and he read from it facing the square before the water gate from early morning until midday in the presence of the men and the women and those who could understand. The ears of all people were attentive to the book of the law. Imagine that. Nung binasa na po ang salita ng Diyos, ang sabi doon, mula sa pagsikat ng araw hanggang sa katanghaliang tapat, binasa ang kautusan sa harap ng mga taong nagtitipon doon. Now, take a look on this. Ang sabi, ang lahat ay nakikinig ng mabuti. Tingnan mo yung katabi mo kung nakikinig ng mabuti. Malalaman mo talaga kung nakikinig yung katabi mo eh. Pag yung katabi mo ay parang kiti-kiti, ibig sabihin yan, hindi maayos yung kanyang pakikinig. Kung yung katabi mo ay panay ang tayo, panay ang punta sa CR, panay ang kausap sa kanyang katabi, ibig sabihin hindi maayos yung kanyang pakikinig. Paying attention to God's Word is a crucial spiritual practice that involves actively listening, reflecting on, and applying His teaching to our lives. Yung pakikinig po natin must be active and not a passive. Ibig sabihin, nakikinig tayo, we engage our heart in listening. We are saying, yes, Lord, Amen. Kailangan namin ang salita ng Diyos. Alam niyo po ba na may mga simbahan, habang ipinapangaral ang salita ng Diyos, yung mga tao sumisigaw. Amen. Yes. Praise the Lord. Is that OA? Overacting ba yon? Hindi po. Ang ibig sabihin nun, they just engage their heart in listening sa salita ng Diyos. Pastor, tahimik lang ako. Pero yung puso ko, hindi mo alam. Ha? Hindi ko talaga alam. Si Lord lang nakakabasa ng puso mo. Amen? But every time we listen, mga kapatid, mahalaga na we engage our heart. So sinasabi sa atin dito, you can imagine na yung mga tao, they are excited and passionate. Kasi si Ezra pa lamang, mga kapatid, I remember, nung ako po ay nag-preach about Ezra, si Ezra po, he had set his heart. Ibig sabihin, talagang determinado siya na pag-aralan yung salita ng Diyos, sundin ang salita ng Diyos, at ituro ang salita ng Diyos. Ano ba ang mapapala natin sa salita ng Diyos? 2 Timothy 3:16, the Word of God is profitable. Ano nakalagay dyan? All Scripture is what? Breathed out by God and profitable for teaching,
for reproof, for correction, and for training in righteousness. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Pero, hindi ka makikinabang ng salita ng Diyos if you are not paying attention. Amen? So sinasabi po dito, mga kapatid, pansinin po natin na nung mga nagkatipon-tipon at nagpulong-pulong na po yung mga tao, everybody, they pay attention. Imagine that, nagsimula sila nung bumungad ang araw hanggang sa katanghaliang tapat. Ilang oras yon? 5 to 6 hours. Imagine from 6 a.m. to 12 noon, nagtipon-tipon yung mga lalaki, yung mga babae, yung mga bata. Nakinig sila ng salita ng Diyos. Maaring sa atin, yung haba ng oras na yon, masasabi natin, marami na sa atin ang bored na. Maaring ang iba sa atin nagpe-Facebook na. Maaring ang iba sa atin tumayo na, nilayasan na yung nangangaral, o di kaya yung iba sa atin ay kumakain na. No! Sila po yung mga tao na habang ipinapangaral yung salita ng Diyos, they are excited. They are so passionate, mga kapatid. Kaya kung hindi ka attentive sa word, mga kapatid, you dishonor God. Amen? Salita niya ito. Hindi mo pwedeng baliwalain. At kung hindi ka attentive, you pridefully starving and hurting your soul. Bakit? Kasi ang sabi sa Bible, man shall not live by bread alone, but on every word that proceeds from the mouth of God. Every time na hindi mo pinakikinggan at hindi mo inuunawa yung salita ng Diyos, you are starving your soul. Amen. Dinideprive mo yung kaluluwa mo na kailangang kumain ka ng masarap ngayong umagang ito. Kailangan mong namnamin. Kailangan kang mabusog. Hindi mo pwedeng tulugan. Hindi mo pwedeng ipikit yung mata mo at kung ano-ano yung iniisip mo, naglalakbay yung isip mo. Why? Because every time you miss a portion of the Word of God, you are depriving those, alam niyo yun, yung salita niya na magbibigay sustansya sa iyo, magbibigay ng lakas sa iyo. Why? Because pagkatapos nito, you are now prepare yourself to engage para sa labas. Nakaprepare ka. Ngayon, kung hindi mo bubusugin yung sarili mo, paglabas mo, sorry, patay kang bata ka. Konting problema lang sa bahay, ayoko na. Konting struggle lang o kaya kung mayroon ka mang battle sa buhay, agad ka nang bibigay. Are you listening? Nakikinig po ba tayo? So again, to understand the law, ganito ang proseso. Okay? Kailangan basahin, ginawa natin kanina, narinig po natin, ipapaliwanag ito upang sa gayon, the people understood clearly. Ito ang pakinabang nating lahat. Amen? And we are so blessed today sapagkat we choose to listen. Marami tayong pwedeng piliin ngayong araw na ito. Pero pinili nating makinig. Pinili nating pumunta ng simbahan. Hindi kung para kanino, pumunta tayo ng simbahan para makinig tayo ng salita ng Diyos. At yung salitang napakinggan mo ngayong araw na ito, tandaan mo kapatid, yung salita na yan, ang siyang mag-iingat sa iyo. Amen. Ang salita na yan ang magbibigay sa iyo ng sustainment sa buhay mo.
Are you listening? Pangalawa, for spiritual renewal, God's people must celebrate the Word of God. Alam nyo, ang sabi doon sa verses 9 to 12, basahin ko po sa Tagalog, umuwing masaya ang lahat upang magdiwang. Kumain sila at uminom at binagi na naman ang mga walang pagkain at inumin sa pagkaunawaan nila. Ako di ko na maintindihan dahil dikit-dikit ang mga sulat. Okay. Sige po, konting ano lang. Gusto ko maging masaya tayo. Eto na po, uulitin ko na. Umuwing masaya ang lahat upang magdiwang. Kumain sila at uminom at binagi na naman ang mga walang pagkain at inumin. Okay? Sapagkat naunawaan nila ang ipinaliwanag sa kanila. So again, ang tanong, naniniwala po ba tayo na kailangang engage yung heart natin sa pakikinig ng salita ng Diyos? Amen. Kaya delikado kapag yung puso natin ay may kalyo. Ano ibig sabihin nun? Paano mo malalaman na ang puso mo ay may kalyo? Once you remain unmoved sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? Wala, pumunta ka lang dito, nagpa-cute. Oo, nagpa-cute. Pinakita mo lang bago yung gupit mo, bago yung damit mo. Pinakita mo lang may dimple ka. Okay? No offense sa mga may dimple. Talagang cute kayo. Nakakaingit kayo. Okay, meron nga dyan 3, 4 ang dimple. Okay. Wala lang, pumunta lang dito and then after that, umalis, parang walang nangyari. Pumasok sa kaliwang tenga, lumabas sa kanang tenga. And it's so sad that it really happens sa atin. Nangyayari talaga yon. You are physically present, but you are mentally retarded. You are mentally absent. Nakaupo ka ngayon, but mentally, spiritually, you are absent. Wala ka talaga dito sa lugar na ito. Amen? So nandito tayo to celebrate the Word of God. Kaya ang sabi rito, masayang masaya sila. Let's celebrate the goodness of God. Magsaya tayo dahil mabuti ang Diyos. Kamangha-mangha yung mga gawa niya sa atin. Alalahanin natin kung paano tayo iningatan ng Panginoon. Alalahanin natin, kaya ka buhay ngayon dahil pinipreserve ka ni Lord. Amen. Alam nyo, dapat kapag araw ng linggo, yung celebration natin, dapat grabe. Pagdating ng praise and worship, yung kinakanta natin kanina, iba, araw-araw. Singa. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos. Diba? Ano mang maging panahon, o ano pa, susunod? Ano mang pagkakataon, sitwasyon, ika'y pupurihin. Kapatid, ano man ang sitwasyon mo ngayon, hindi yan ang dahilan para tumigil ka. May problema ka? May utang ka? Hinahabol ka na ni... Sino mo mahabol sa'yo? Si Juna. Juna tumaliw. Hinahabol ka na ni Juna. Ayan. At ni Judith. Sa anumang pagkakataon, hindi dapat nawawala ang pagdiriwang sa kabutihan ng Diyos. Magsaya tayo, magdiwang tayo. Amen.
Alam nyo, saan natin nakuha yung every time na may kinakain tayo, meron tayong mga celebration. Ganon talaga, ganon. We express the goodness of God. You bring something. Amen? Hello, are you listening? Huwag mong tingnan, wala, hindi ko kaya eh. Kahit, alam mo, magdala ka lang ng isang stick ng kape, o dalawahin mo para may ka-share ka. Magdala ka ng banana cue or something. Alam mo po, bulalo, alam ko na. Sinabi mo puto, sinabi mo bulalo, noodles. Hanggang noodles lang muna tayo. Ah? Umirit pa to si Bril. Okay? Anything. Alam nyo, ang sarap tingnan. Hello? Ginagawa natin ito kasi we are celebrating. Ganon kagrabe si Lord. Nung napakinggan nila yung salita ng Diyos, alam niyo kung ano expression nila? Umiyak sila. Nabagbag yung kanilang kalooban. Kasi naalala nila yung kanilang mga pagkakamali, yung mga pagkukulang nila. Pero hindi sila nanatiling umiiyak. Yung iyak nila, iyak ng may kagalakan. Dahil nandoon sila para gunitain, para ipagdiwang yung kabutihan ng ating Panginoon. Amen? Alam niyo kulang ang 2 oras sa fellowship. Right, Annalyn? Right or left? Right. Kulang. Yung iba sa atin, dumating ng late, nagmamadaling umuwi. Okay? Alam niyo, ang sarap. Kung talagang gusto niyo pa mag-stay, if you want some more, you want to talk, you want to share something, gusto mong kausapin yung kapatid mo, magagawa mo yan. Buong maghapon, walang pipigil sa'yo. Because that is how you express your joy. Ganun mo ipinapahayag yung pasasalamat mo sa Panginoon. Gusto mong i-share, gusto mong ibahagi. Kapatid, huwag kang magmadali. Just stay for a while. Gano'n man lang mag-stay ka rito ng 1 oras. Di ba, Seb? And then may isip mo, ay naku, walang pagkain, sandali, bababa muna ako. Bibili ako. Okay, ilan ba tayong lahat dito? No? Ha? Sandali. Bababa ako, bibili lang ako. Okay. Ay, sandali. Hindi na ako bababa para hindi nyo na ako pagdudahan ako iaalis. Tatawag na lang ako. Okay. Online. Okay, online order. Padalan mo nga kami rito ng 2 bulalo noodles. Okay? Lucky Me noodles. Okay? Di ba? So good to see. Kung lahat tayo ganon, talagang mararamdaman mo sa sarili mo na talagang, may sinaing na kulang na lang ulam. Amen? Di ba ang sarap nun? Hello, nakikinig po ba tayo? So, we eat with others, hindi para lang ma-satisfy yung tiyan natin. We eat with others kasi masaya tayo. We are so satisfied sa gawa ng Diyos sa atin. Hindi yung food ang nagbibigay ng joy. Hindi yung pagkain. That is an expression, mga kapatid, na masaya tayo sa ating puso. Amen, Bril? Gasino man lamang, magdala ka ng ilang box ng pizza rito, Bril. Hallelujah! Amen, di ba? Alam mo yun, yung SNR? Hallelujah! Gasino man lang yung mga 10 box na ganon. Hallelujah! Pepperoni! Yun, Hawaiian, ham and cheese. 12:00 na, tama. Wala pa, 5 minutes to 12. Number 3, for spiritual renewal, God's people must respond and obey His word. Alam po ninyo, it is spiritually dangerous to study the word without the goal of obedient response.
Nag-aaral tayo rito, pero wala kang goal sa buhay mo. Wala kang, alam mo yun, wala kang desire na sundin. Masaya ka lang nakikinig. Pero kapag alam mo, ang hirap yata nito, Pastor, magpatawad ng kapwa, sandali muna, parang hindi ko kaya. Knowledge apart from obedience will lead us to pride. Knowledge pops us. Hindi lang tayo rito paramihan ng nalalaman. Sa simbahan, mahalaga ang kaalaman, mahalaga ang pagsunod. Ano man ang nalaman natin, agad natin itong ilapat sa buhay natin para maramdaman natin yung pagpapala. Maramdaman natin na tayo ay ginagabayan at sinasamahan ng Diyos. Amen? So, now, sinasabi sa atin dito, there are 4 response. Saglit lang ito. Una, we respond by repentance. Nabagbag yung kanilang kalooban, mga kapatid, in verse 8 and 9, kasi na-realize nila yung kanilang pagkakasala. So, we respond by repentance. Kung meron ka man dapat na isuko kay Lord ngayong araw na ito, it's time to release yourself, to repent, and to ask for God forgiveness. Pangalawa, joy. Okay? Sinasabi sa atin dito that God never wounds us, God never wounds us to hurt us, but only to heal. The joy of knowing that He has forgiven all of our sins and that we are His people should fill our us. Sinasabi sa atin dito na yung joy, kaya nga, naalala ko yung kinakanta natin before, the joy of the Lord is our strength, although an old song. Eat the fat and drink the sweet. Send portion. Alam ni ano yan? Alam ni Pastor Jean yan? Ha? Ako actually, nagsisimula pa lang ako nun. So we respond by joy. Tingnan mo yung katabi mo, masaya ba siya ngayon? Tingnan mo, masaya ka ba ngayong araw na ito? Are you happy? Amen? Praise the Lord. Pangatlo, we respond with good deeds. God's word should produce compassion in our hearts for the needy. Sabi doon, na naghandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti. We respond by doing good. Amen? And lastly, we respond by worship. So nag-camp sila. Alam niyo habang binabasa ko ito, I remember the time na nag-family camp tayo. As the people come in the temporary shelters, they reflected back on God's faithful dealings with the nation. They are filled with gratitude and love toward God for His gracious dealing. Sarap. Amen? Ibig sabihin, habang nandun sila sa tent, minumuni-muni nila, nagdili-dili sila, lalalim. Nire-reminisce nila kung paan yung ginawa ng Diyos sa kanila during the time that they are in the wilderness. Amen? Di ba ang sarap? Although, gawin natin ulit yon. I mean, ang sarap. Siguro every camp talagang maganda yung ginawa natin nung ating family camp. Talagang we remember that God is the one who heals all our disease. Amen? Siya yung nagpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman. And every time na nararamdaman mo may masakit, yung ulo mo, yung bewang mo, yung paa mo, isipin mo, ang kakayanan ng Diyos hanggang ngayon, nagpapagaling pa rin siya. Amen? And in conclusion, sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3. At ipamuhay.
Miserable ang buhay ng mga taong malnourished, kulang sa salita ng Diyos. Pero ang busog sa salita ng Panginoon at sumusunod sa kanyang salita, they are the happiest and the most blessed people in the world. Amen? Praise the Lord. So, mga kapatid, yung paksa po natin ngayon, kung talagang masaya tayo sa salita ng Diyos, you will not wait for the next Sunday para pag-aralan ulit. Amen? Mamaya lang, bukas lang, bubuklatin mo na ang Biblia mo. Amen? So you will not wait. Hindi ka na mag-iintay pa ng next Sunday para makinig. Mamaya lang, you will be excited. Lord, ano po ba ang message mo? Amen? So, keep it up. Sabihin mo sa katabi mo, keep it up. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Tayo po lahat ay umuko at manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Ipinabatid mo sa amin ang kahalagahan po ng pakikinig, pag-aaral ng salita ng Diyos.